Problema na ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang antimicrobial resistance. In fact, in-estimate nga na by 2050, several millions of people will die because of antimicrobial resistance. Kasi wala ng drug na pwede magamit sa mga infection because of this resistance. Bukod sa heart disease at cancer na mga top leading cause of death, ang antimicrobial resistance o AMR ay kabilang na rin sa top health concerns batay sa ulat ng World Health Organization o WHO. Ang AMR ay yung hindi na kayang puksain ng isang antibiotic ang bakterya dahil na-immune na ito sa gamot. Dahil dito nagsagawa ng pag-aaral sa 10 rehistradong poultry sa Upland, Cavite ang College of Veterinary Medicines and Biomedical Sciences ng Cavite State University upang alamin kung mayroong AMR sa nasabing probinsya. Pinag-aralan nila at kinuhanan ng sample ang mga manok na nandito upang matest kung meron silang mga bakterya na magre-resist sa antibiotics. Sa resulta ng pag-aaral na iprenesenta ng universidad sa symposium ng Department of Science and Technology noong October 2, lumabas na pati ang last resort antibiotics o ang colistin ay kaya na ring i-resist ng bakterya mula sa mga manok sa Cavite. Ito pang first time lang kaya nakita namin na meron siyang resistance sa colistin. Doon sa gamot na colistin para sa human lang dapat. So last resort siya, ibig sabihin, halos wala na tayong magagamit na ibang antibiotic para sa sakit sa tao. So yun ang ating iniiwasan. Dagdag pa ng core researcher na si Dr. Nelson Montialto, delikado ito kapag napunta sa tao dahil maaaring hindi na magamot ng antibiotics ang magiging sakit. That is a very serious concern. Imagine, last resort drug sa human. So, ano pa ang gagamitin natin? Kaya nga na-assume na, sa mga susunod pang taon, baka kay dumami na ang death due to antimicrobial resistance kasi wala na talagang makakapatay sa kanila. Lumabas sa pag-aaral ng Cavite State University na yung mga manok na merong antimicrobial resistance ay nabigyan ng maling dosage ng antibiotics. Dahil dito nagpapaalala ang Bureau of Animal Industry sa mga animal raisers na huwag aabusuhin ang paggamit ng antibiotics lalo't madali lang itong nabibili sa mga poultry supply. Nagbibigay na sila ng sarili nilang gamot kasi yung kapitbahay namin, ito yung ginamit. Yung kakilala ko, bumili lang sa poultry supply ng gamot. Okay na, kasi readily available yung gamot, nakakabili sila. So, yung tendency ng poultry raiser o ng animal raiser, bumili na lang sa poultry shop ng gamot. Ang payo ng Bureau of Animal Industry sa mga animal raisers, dapat kumonsulta sila sa mga veterinaryo bago magbigay ng mga antibiotics sa alagang hayop. Dapat din na obserbahan ang tinatawag na withdrawal period sa mga antibiotics. Ito yung itinakdang panahon para ihinto ang paggamit ng gamot bago katayin ang mga hayop. So meron po tayong mga antibiotics that should be withdrawn at least 7 days before slaughtering of the animals. Pero meron din po tayong mga antibiotiko naman na merong mahabang withdrawal period. Merong mga 30 days or even longer. Binigyang din ni Dr. Lyson na mahalagang masunod ang itinakdang araw ng pagbibigay ng antibiotic sa mga alagang hayop para masabing ligtas itong kainin. Kung yung pong hayop ay matest na may resistance dun sa gamot, hindi naman po masamang ito ay kainin. Subalit yung pong sinabi ko kanina na dapat na-observe yung withdrawal period. Plano ngayon ng Cavite State University na ipanukalang magkaroon ng prescription sa mga antibiotics na ibinibigay sa mga hayop. Pinag-aaralan na rin nila ngayon ang mga sample naman mula sa baboy kung may makikita ring mga bakterya na may resistance sa antibiotic. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.